Masarap po, masarap. The best, sulit naman. Solid, yeah. Wala na, ubos na nga eh. Mahal po, sarap po. Sarap, masarap po. Masarap. Kababayan ko yan. Perfect, sa akin. Okay, sarap. Good, sir. Okay, pupunta tayo ngayon sa Pasay, no? Para dalawin natin yung si Diwata at matikman natin yung kanyang Pares Overload, no? Dati ako naging general manager ako ng isa sa pinakamalaking Pares brand na nagpapa-franchise ngayon dito sa Pilipinas. So, tignan natin kung ano talaga ba yung honest review, ano? Kung masarap ba talaga, sulit ba talaga yung Pares Overload ni Diwata. Matay kanin. Ito yung ating Judgment Day. Para dito sa ating ang question natin is sulit ba yung presyo na 100 pesos ano para dito sa Pares Overload, and titignan din natin kung pasok ba sa panlasa natin. So i-compare natin yung lasa niya, yung quality, yung consistency niya, including yung presentation of product. Yung sauce, tingin ko acceptable yung consistency niya, no? Sakto lang yung lapot. Hindi siya masyadong malapot, hindi siya masyadong malaklak. And kung titingnan natin yung serving, yung portioning, masasabi kong sulit na, no, sa 100 pesos. Considering meron pang only rice ito. Only rice at meron pang soft drinks na kasama. Plus factor yon, and dito magkakatalo sa lasa. Ito, nalagyan ko na to ng ng mga garnishing eh. Yan. Tinimpla na natin to, no? So, tikman muna natin yung Pares. So, honest review, hindi siya yung Pares talaga na sasabihin mong napakasarap. Nice. Compare dun sa mga ibang brand ng Pares. Pero, siguro kung titingnan natin in terms of affordability, no? Since ang target market na ito is yung masa, tingin ko kaya naging successful to at pinipilahan. Ang na-hit na market ni Diwata Pares Overload is yung masa, no? I am the one, the way you turn down the... Na tingin ko, sa halagang 100, sulit na rin, no? Pero kung i-manage natin yung expectation natin in terms of lasa talaga na ine-expect natin na masarap ba? Kasi nga nakikita natin pinipila. Masarap naman siya, pero kumbaga sa masarap is average lang, no? Kasi nga 100 pesos lang naman at ang dami ng kasama. Para sa akin, overall, maganda yung consistency, yung price okay, pasok na pasok yung price. Pangmasa yung lasa niya, no? No wonder bakit dinudumog itong Diwata Pares. Kasi nga, mas malaking factor yung price. In terms of presentation naman, sakto lang sa mga ganitong ambience, yung presentation niya, no? May plastic, pangmasa talaga. No? At saka isa rin siguro, kaya ito dinadayo, kasi nga, yung personality mismo ni Diwata, si Diwata mismo, siya yung nagmamarket mismo sa brand niya, no? Na nagmula sa hirap, ito hanggang ngayon ganito. So sa tingin ko isang factor din yun, yung kwento mismo ni Diwata, kaya naging successful yung Pares Overload niya. Binigyan tayo ng pagkakataon ni Diwata para makapagtanong regarding sa kung paano siya nagsimula sa negosyo, no? Diwata, ano ba yung mga challenges na yung talukuyang hinarap mo dito sa iyong... Alam mo, maraming challenges sa buhay ko na dumating. Nagsimula ako sa pagtitinda ng sigarilyo, nagsimula ako sa ilalim ng tulay, kamera, tapos hanggang ngayon naging Diwata Pares na siya. Kilala na ng karamihan. So yun, maraming struggle, maraming challenge sa buhay ko. Laban lang. Ano yung pinaka major activity o factors na ginawa mo
na para makamit mo itong ganitong task? Ito, dito kasi ako nakilala sa Diwata Paris Overload. Yung pinakit ko sa Under Eyes, may free soft drinks. Ito na naman. Tapos yun, marami ng pupunta, marami customer. May Diwata Paris Overload. So yun, nakilala talaga ko. Ito, alam mo, very successful na tayo nahangaan namin yung naging karera mo tapos may negosyo. Meron ka bang may ipapayo sa mga nagsisimulang magnegosyo o nangangarap na? Very successful ako, hindi successful dahil mayaman ako. Hindi ako mayaman pa. Successful lang siguro kasi Hindi halata. kasi kontento na ako kung ano man ang meron ako sa buhay ko. So, yun ang, tapos marami akong kaibigan. So, successful siguro sa kaibigan. Pero financially, pera, hindi pa masyado. Hindi pa. Wala pa. Hopefully. Pero papunta na doon. So, ngayon, sa mga gustong mag-umpisa, magsimula ng negosyo, sabi ko na ito madalas, so umpisahan nyo na habang kaya, habang maaga pa. Kasi walang imposible, matupad natin yung mga pangarap natin pag in-action na natin. Ika nga Ngayon tayo pa lang. school. So, di ba kung hindi ka maswertihin, pag nandito ka, antay yung try na lang succeed. tayo kung sumuko, tama ka, hanggang makamit mo yung gusto mo sa buhay. Sabi ko kasi sa'yo, ang panahon, ang swerte, bigla na lang yung dumarating, hindi natin alam kung kailan. Kung ngayon hindi ka masilansi, malay mo bukas, ikaw naman yung swerte. So yun. Alam mo, napapansin ko ngayon, isa sa magandang ginagawa mo, ito yung pag-return ng blessings sa banta. Tama ka. Sa'yo ito naman ako, mahalaga na talagang kung bigyan mag-share ng konting blessing, yung kaya ko lang, sabi ko hindi para magkumayang. Babalik mo yung blessing na Kasi iniwala talaga kung mag-share ka ng blessings, mas marami pang blessings. papasok sa'yo. Yun. Unexpected blessings. I hope, sana maging ako, negosyante din ako, I hope sana maging kapartner ko si Diwata. Why not? Di ba sabi ko nga pagkakapan natin mahal siya. Kaya ko kasi mag-yes lang ng yes kasi di ba may mga, alam mo na. May tamang panahon para Oo, yan. so marami kasi basta pinaliwanag ko na sa'yo kanina kung bakit. So, yun. Hopefully. Okay, so maraming salamat. Maraming salamat din. Binigay niyo sa amin opportunity to share experiences. Sige, at least may contact na tayo. Madali na tayo mag-usap ulit. Sige.